Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. ng Panginoon, umawit ng kagalakan at tugtugin ang gitara at ang kaaya-ayang lira. Ipan ninyo ang trumpeta. Healing Mass. Ito po ang gaganapin natin ngayon sa pagdiriwang na banamisa at anuman ang inyo pong daladalang mabigat o nasa banig na kayo nakaramdaman o sakit man o ano ating dudulog ngayon gaganapin natin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Kaya upang tayo maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng Kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid
Naluba akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawaran mo ang paring si San Camilo ng natatanging kagandahang loob para lingapin at pagmalasakitan ng mga may sakit. Paundangan sa kanyang kagitingan, padaluin mo sa amin ang espiritu ng pag-ibig upang mapaglingkuran ka namin sa katauhan ng aming mga kapatid at sa sandali ng aming pagpanaw, kami makaharap sa iyo ng may matatag na kalooban sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nang kapanahunan si Akas na anak ni Jotam at apo naman ni Ozias na hari ng Huda, ang Jerusalem ay sinalakay ni Rezin, hari ng Syria, at ni Peka, anak ni Remalias na hari ng Israel. Ngunit hindi sila nagtagumpay. Nakaabot sa sambayanan ni David ang balitang nagkasundo na ang Syria at ang Israel. Kaya't ang hari, gayon din ang buong bayan, ay nanginig sa takot na animoy mga punong kahoy na inuugoy ng hangin. Sinabi ng Panginoon kay Isaías, isama mo ang iyong anak na si Serhazog at salubungin ninyo si Akas. Matatagpuan ninyo siya sa may dulo ng pagpadaluyan ng tubig mula sa tipunan ng tubig sa itaas, sa daang patungo ng bilaran ng damit. Ganito ang sabihin mo sa kanya, humanda ka, pumanatag ka at huwag matakot. Huwag masisira ang loob mo dahil sa nag-aalab na poot ni Rezin at Rezin ng Syria at ng anak ni Remalias. Ang dalawang iyan ay parang dalawang kahoy na umuusok ngunit di nagdidingas. Nagbalak ng masama laban sa iyo ang Syria at Israel at ang anak ni Remalias at kanilang sinabi, lusubin natin ang Huda, pasukin natin ang sakupin, papaghariin natin doon ang anak ni Tabeel. Akong Panginoon ang nagsasabing hindi na ito mauulit. Pagkat ang Syria'y mahina pa sa Damasco na punong lungsod niya, at ang Damasco'y mas mahina kay Haring Rezin. Ang Israel naman mawawasak sa loob ng 65 araw. Malakas pa sa Israel ang Samaria na kanyang punong lungsod, at ang Samaria ay hindi lalakas kaysa kay Haring Peka. Ikaw ay mapapahamak pag hindi nanatili ang iyong pananalig sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Dakila ang poon, dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang banal. Sa bundok ng Sion, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot.
sa lahat ng bansa nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Itong mga hari ay nagtipon-tipon upang sumalakay sa bundok ng Siyon. Sila ay nagulat nang ito'y mamasdan, pawang nagsitakas at nahanintakutan. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Ang nakatulad ng pangamba nila ay ang pagluluwal ng butihing ina. Sa hanging amihay kanyang winawasak, ang naglalaking barkong naglalayag. Ang Diyos ang siyang nagtatanod sa kanyang banal na lungsod. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, sinumbatan ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Kawawa ka, Corazin. Kawawa ka, Bethsaida. Sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga babalagang ginawa sa inyo, malaw na sanang nagdaramit ng sako at nauupo sa abo ang mga taga roon upang ipakilalang sila'y nagsisisi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabibigat ang sasabitin ninyo sapagkat sasapitin ng mga taga Tiro at taga Sidon. At ikaw, Capernaum, ibig mong mataas hanggang sa langit. Ibabagsak ka sa Hades. Sapat kung sa Sodoma ginawa ang mga kababalagang ginawa rito sa inyo, sana'y nanatili pa ito hanggang ngayon. Ngunit sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghukom ay higit na mabigat ang ipaparusa sa inyo kaysa dinanas ng Sodoma. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang pagbati sa religious order ng mga Camillian na marami tayong kakilala, mga pari at mga madre man din ng kanilang patron ay si Saint Camillus o Saint Camillo de Lelis ng Italia at isa yung naging huwarang pari at sukdulan ng kalinisan ng puso at tunay na naging dalubhasa ang kanyang pag-aaruga sa mga may karamdaman. Kaya siya ay naging patron ng mga may sakit, patron ng mga hospital, patron ng mga wala nang inaasahan kundi ang kagalingan na namamagitan si St. Camillus para sa kanilang magandang buhay sa hinaharap pagkatapos ng mabata nila ang kanilang mga karamdaman. Tama-tama itong ang ating healing mass ngayon ay patungkol sa mga may karamdaman, may mabigat na dalahin sa kanilang buhay sapagkat may sakit ng puso't kalooban, may sakit din ng kaisipan, may sakit din ano ba mang uri ng karamdaman meron. Tama-tama itong healing mass at particular si St. Camillus de Lelis ay binibigyan natin ng parangal ngayon, isang tunay na maringal na pari
ng ating pong simbahang itinanghal no 16 na siglo at upang mula noon sa pagnilinilay sa buhay ni Saint Camillus na ito ay maging huwaran ng mga taong idinadangal siya sa kanyang kabutihan, sa kanyang pagpapala, sa kanyang pinagpalang, sa kanyang mga gawain bilang pari at upang ang lahat ay maipahayag ang tungkol sa Diyos na mahal, tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Tama-tama din ating mabuting balita ay mayroong lakas ng kaloobang ibinibigay sa mga taong nasasadlak sa anumang huri ng sakit ng kaluluwa dala ng maraming mga pagkakasala. Nung pa man na sinimulan ni Kristo ang pagpapahayag tungkol sa paghahari ng Diyos, kanya nang ibinabandera ang tungkol sa repentance and forgiveness. Na wala nang hihigit pa ang paghahari ng Diyos ay ang kapatawaran ng Diyos, kapatawaran ng gagaling sa Diyos at ang pagpapanibagong buhay ng tao. Wala nang ibang ikararangal ang tao kundi nasa panig ng kanyang pagbabalik loob sa poong may kapal. Kaya ito yung kanyang pinahayag ni Kristo sa kanyang aral ng mabuting balita at tamang-tama at kitang-kita ito sa ating mabuting balitang ipinapahayag ni San Mateo sa kanyang mga panulat ng patungkol kay Jesucristo na minsan binanggit ni Kristo, kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, itong mga lugar sa Galilea at upang ang mga lugar na ito na pinagpakakitaan ng maraming himalaan ni Kristo upang ito'y magbigay daan sa pagpapanibago ng kanilang buhay. Pero wala din nangyari. Nakinig sila sa aral ni Kristo, nakita niya ang kanyang mga himala at panawagan ni Kristo ang kanyang mga aral at gawa. Walang saysay sa kanilang buhay. Hindi nila pinansin. Bagamat, actual na sila nakakita sa lahat ng mga miracles ni Kristo. Palatandaan mula sa langit, the signs in heaven, ipinahayag ni Kristo, nangaral siya sa mga tao. Pagsisihan nila ako nilang makasalanan, pero walang nangyari. Hanggang ngayon ba, ito pa rin sabihin na ating Pinoso Kristo, kawawa ka Pilipinas, kawawa ka, o ibang mga lugar sa bansang Pilipinas, upang sabihin, nangaral si Kristo, ipinahayag ng simbahan upang magbagong buhay mga tao sa kanyang mga pangaral na hindi papansinin, tatalikuran, ipawawalang bahala, ipawalang saysay. Ganito ba ang dinalaman ng ating pananampalataya, ang ating saloobin sa pagkilala natin kay Kristo, sa pagtanggap sa kanyang mabuting balita, sa kanyang mga aral at gawa, upang ito'y magsilbi sa atin para sa maraming pagpapanibago ng buhay. Yan ang napakalaga sa unang bahagi ng ating Panginoong Kristo. Ikalawa, tayo'y may daan upang ipakilala ang aral ni Kristo tungo sa pagbabago ng buhay. Tulad ng pinapahayag dito sa Tiro at Sidon, oo nga't sila'y nagbagong buhay, oo nga't nagdamit ng sako sila, pero ipinakilala ba nila sa mundo at itinangi nila ito habang buhay? Upang sabihin na ating Jesucristo, ang maraming pagpapanibago ng buhay ay isang nagbibigay daan sa panghabang buhay na pagkilala sa Diyos. Walang pag-aalinlangan, walang pasubali, kung hindi ang pananampalatayang buhay na ninindigan hanggang kamatayan. Yan ang gusto natin Jesucristo. Ipinakilala niya ang ganitong mga bagay, ipinakita niya at upang tayong lahat na nananampalataya, ganito rin matanggap natin ng buong puso at buong paninindigan sa ating buong buhay. Huwag kayong mag-alala, sabihin ng ating mabuting balita, pakatutulungan tayo ng Espiritu ng Diyos upang mapangalagaan tayo hanggang sa wakas ng ating buhay. Yan ang nangyari sa ating patron ngayon, si Saint Camillus de Lelis, upang sabihin hanggang sa pagpanaw niya, naroon ang pinaninindigan niyang buhay pananampalataya. Hindi
nagpasubali, walang pag-aalinlangan, walang pag-atubili, ngunit pinanindigan ni Saint Camillus de Lelis ang buhay pananampalataya hanggang kamatayan. Kaya itinampok siya ng simbahan, tinampok siya ng mga tao na nakakilala sa kanya, na pinagaling niya sa kanyang makaramdaman, hinango sa dusa at hirap, dala ng karamdaman. Ngunit hindi ito ang nabigay daan para mawala ang pananampalataya, kawalan ng pag-asa, sapagkat wala ng kagamutan baga, o kaya wala ng pag-asa sapagkat wala ng lulunas, wala na iba pang lunas na magagawa. Pero kay Saint Camillus, may pag-asa ang mga bagay na ito. Kung anuman ang iyong karamdaman, anuman ang malubhang sakit na binabata mo, may Diyos pa rin ang tutunghayan natin at dadalanginan natin upang maalis ang mga bagay na ito bilang kadustaan sa buhay ng tao, na hindi ito na sa ilalim ng pagpapala ng Diyos, pero pamamaraan upang tumunghay ang tao sa gitna ng sakit at karamdaman, upang sabihin, may higit na makapangyarihan na hindi ito ang magpapahina ng aking katawan at espiritu, kundi lalo pang magpapalakas sapagkat kilala ko ang Diyos na siyang nagbibigay sa akin ng lahat ng kagalingan. Upang siya tatlumbagin ating mabuting balita, ano mangyayari sa araw ng paghukom, the judgment day? That's ko sinasabi ang tungkol sa muling pagbabalik ni Kristo, na talagang meron tayong mga pagkakataong ibinigay ang simbahan sa ating lahat, na't alamin natin ang mga nilalaman ng mga aral ni Kristo upang panindigan ito, upang bigyan halaga at kahulugan ito sa buhay nating mananampalataya, upang sa paghukom, makapasok tayo sa paghahari ng Diyos. Kasi nakikita natin ang kagandahan ng ating sinimulang buhay pananampalataya. Nakita natin pamamalakad ng simbahang nangangaral sa mga tao upang sila'y mabuhay na mapayapa, na may pagpapala ng Diyos, at nagbigay halaga sa pagpapanibago ng buhay. Again and again, repentance and forgiveness up to the end of time. Iyan pa rin ang binibigyan ng Diyos. Kaya maganda ang magiging araw natin ng paghukom. Sa ngayon, babagitin natin, kumusta na ang araw ng paghukom sa inyo? Kung sakali mang ito ang dumating ngayon sa sandaling ito ng ating buhay, nakahanda ba tayo sa araw ng paghukom? O nakikinig tayo sa mabuting balita ngayon sa ating ginaganap na pagdiriwa ng banal na misa, pero meron pa tayong pag-aalinlangan, meron pa tayong kahinaan ng puso't kalooban, nasasadlak pa rin tayo sa iba't ibang uri ng pagkakasala. Alalahanin natin palagian, repentance and forgiveness ang siyang binabandera ni Kristo nung paman hanggang sa kasalukuyan. Manatili tayo sa kabutihan, kabanalan ng buhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Alinang makapanalig, dudulog tayo sa Diyos sa lahat ng ating mga kahilingan, lalo na sa kagalingan ng ating mga sakit at karamdaman. Ang ating pong itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Kristiyanong nananalig naway tumugon sa tawag ng pananampalataya at pagbabalik loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway bigyan ng Diyos ng katapangan na italaga ang ating sarili para maging malaya kay Kristo ang mga taong napipiit sa kanilang pagkamakasarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Yaong may mga pusong hukag at nanlalamig naway makatagpo ng kaligayahan sa pag-ibig ng Diyos at ng kanilang kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may karamdaman sa isip at katawan
naway magkaroon ng ganap na kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa naway masiyahan sa maliwanag na bukang liwayway ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic Advocate. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga kahilingan, lalo na kayong mga nasa banig na karamdaman na lulupaypay, mahinang mahina at pabaling-baling sa inyong mga higaan. Tumisang ito ay para sa inyo, tunay na pagpapalang makakamit ng kagalingan sapagkat may pananampalataya at pananalig sa Diyos. Dinggin mo nawa itong aming mga pagdulog o Ama, anuman ang aming kahilingan, sa pamamagitan ng iyong pagpapalang handog, hindi mo kami pinabayaan. Dumudulog kami at itong aming mga panalangin, ipinapahayag namin sa iyo ng lubusan o Ama, sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayong mga kapatid, pa itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang Ama banal. naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong bayan at ipagkaloob mong kami gumugunita sa ginanap ng iyong anak sa kalakhan ng kanyang pag-ibig ay mapatatag ng halimbawa ng mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayon si San Camilo de Lelis ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sangbayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol kaisa ng sambayanang mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng walhati ang langit at lupa. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang
Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaling namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon, naming Santo Papa, si Elias, naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, si San Jose na kanya dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at banal, si San Camilo de Lelis na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Amen. Tunay na may kagalingang handog, pinagkakalooban tayo ng Diyos na kanyang mapagpalang pag-aaruga. Halina, awitin natin ang panalangin itinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito
dulot sa duso at ianyag mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kahirapan, at pagpapahayag dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoon Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng salibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mapahalad na tinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay.
ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming mga nakinabang ay nagmamakaawa sa iyong pagmamahal upang sa pagtulad namin kay San Camilo de Lelis, kami makasalo niya sa kaluwalhatian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kagalingan dog na mapagpalang Diyos Ama. Salamat sa Diyos. Isusunod po natin ang pagtatanghal sa pagsamba natin sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa ating pong pagtatanod, kalakip ang ating pong mga panalangin. At sa bandang huli, ito rin na magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos nitong ating banal na gawain. O salutaris hostia, eceli pandis hostia, elafremugon hostilia, darabur per auxilium, unitrinoque Domino, sit sempiterna gloria, vitam sic et termino, nobis donet in patria. Amen. Mga panalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinabuklod sa iisang katawan, tayo'y maniklohod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabarbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayon nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga naghihina sa kanilang pananampalataya
ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng una ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoon nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama, sa iyong pagpapala ipinagkalob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tungayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ng tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antitum documentum novocedat vitui preste fides
defectum sensum defectui genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus coque sine benedictio procidenti abut loce comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo, prestatisti ei. Omnem delectamentum menseaventem. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum, in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pagpupuri, purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin ang kanyang kamalmahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ng Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalininisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang walhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose sa kanyang kabalkan-lisinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-nisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ng Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most
sa